Yan. Medyo malungkot na balita po at pinagbabaril po ang ating third representative na si Sir Kep Lenin. Ayan, siya po yung pang-apat dyan. Siya po yung pang-apat. Ito po. Pinagbabaril po siya ng hindi pa po nakikilalang mga tao and nakikiramay po tayo. And para kay Kap po, ganda pa naman ang usapan namin. Ang dami, kasama si Kap na kasama si Boss na nagsinasabi nila yung mga pagtulong, yung mga ABP, kung manalo, ang daming plano. Ngayon po, nagiba lahat yung plano dahil nga po sa pagpaslang sa ating representative na si Kap Lenin. At i-share ko lang po sa inyo mga video na ating binigay ng ating ABP. Ito po. Ayan po si Kap Lenin. Siya po, napakabait po niyan. Sobrang bait po. And, Kap, huwag ka magalala. Tutuloy natin to para magkaroon ng benepisyo ang mga bumbero. Ganyan talaga ang buhay. Talagang may mga taong talagang pinipigilan po tayo. Ayan po. Ayan po si Kong Lenin. Ayan po yung labi niya na dyan po iimlay. Ayan. Medyo masaklap po ito talaga. Ayan. Ayan po si Kap Lenin. Ang ating third representative po sana siya. Siya ay kung makakuha tayo ng malaking percentage o share ng boto sa party list, siya po yung pangatlong representative na pupunta sa Kongreso. And ayan po, madami po talagang mga walang halangang mga kaluluwa na tawag dito na hindi po nasa-satisfy at maraming hindi nangihinayang sa buhay ng tao. And sana po, tama, sana mahuli na po ang may gawa ng bagay na ito. And hindi po titigil ang ABP, dire-diretso lang po. Kahit marami naman po umadlang dyan, sobrang lakas po kasi talaga ng ABP. Sobrang lakas na po ng ABP. Yung ano po kasi nila, yung in particular talaga bumbero ang tutulungan. Ang lakas po, nagmula tayo sa 30, 25, 20, ngayon nasa 11 na po. Nasa 11 na ang ABP. Marami po siguro nasasagasaan, marami na natatakot. Hindi po muna namin sasabihin yung mga dahilan. Pinagbabawalan muna kami. May gumaganang investigasyon po. And ayun na lang po. Salamat. Sana po bilang ganti na lang suportahan po natin ang ABP na nalagasan po ngayon. Suportahan na lang po natin ang ABP. Yan na lang po ang maitutulong natin. Iluklok natin ang ating mga bumbero ng Pilipinas. Ang dami mga adlang. Ang dami man pong adlang. Katulad nga po ako. Etong mga nakaraang week, may mga threat din ako. And ganoon po talaga. Dire-diretso lang tayo. Wala naman tayong ginagawang masama. Hindi naman masama siguro na sabihin ng katotohanan. And kung masama yun, wala nang magiging mabuti sa buong sangkatauhan. Deliver lang natin ang katotohanan. And kay Kap Lenin, ang gusto lang naman niya ay suportahan ng mga bumbero. Suportahan po ang ating mga komunidad. Ayan po Ayan po, ang dami namin plano. Yung sinabi ko na nga po sa inyo Sinabi ko na sa inyo yung plano. Pag nanalo po ang ABP, pinapangako ko sa inyo, kami mismo magdi-deliver ng mga fire extinguisher. Ayun muna, hindi po kami humingi ng malaking fire extinguisher lang po muna magsisimula kami. Ngayon, pag lumalaki-laki po ang mga pangangailangan at hindi sapat ng fire extinguisher, magkakaroon kami ng demobilized na fire, pamatay sunog. Kaso ngayon naman po, ito nangyari, Alam nyo, hindi mahirap ang mga boss dito sa ABP.
Hindi sila mahirap lapitan. Hindi po mahirap lapitan. Ewan ko ano nangyari. Kap, kung nasaan ka man, tutuloy natin to. Ang pinakaregalo namin sa'yo, mabigyan yung ustisya ka at may panalo ang ABP dahil alam ko yan ang gusto mo. Yun daw ang talagang nung nag-ano siya, ABP pa rin ang iniintindi niya. Kap, saludo kami sa'yo. Maraming salamat sa'yo sa pagkakasama-sama natin sa iba't ibang mga ano. Tuloy-tuloy po ang ABP. Boto po natin 134 ABP. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. ABP! Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. ABP! Ang bumbero ng Pilipinas. Okay, dumako na po tayo ngayon. Dito naman po kay Senator Abalos na inendorso po ni Ma'am Leni Robredo. Importanteng bisita, ngunya na hapon, makikisingit lang kami. Bako ning parte kan training, kaya lang binisita niya ako dahil birthday ko. Ang sabi ko po sa iya, yaon ka mo digdi, kaya mas maray na makaulay ka mo dawa dikit sa ng panahon. Haloy na po siyang amigo, naging mayor siya kang Mandaluyong halawig na panahon, naging DILG secretary po siya, matibayo na DILG secretary. Tapos ngunya nagdadalagan, naging MMDA chairman. Ngunyan po, nagdadalagan siya bilang senador, tatabangan ta siya dahil haloy na siyang nagtatabang sa tuig di Sanaga, lalo na po kang Bagyong Christine. Nakapira siya digding balik para magtabang. Tahimik sana si pagdigdi pero sige ang tabang. Kaya ni po siguradong pag nagsenador iniyo, tatabangan kita kani, kaya tatabangan naman siya. I-welcome ta po, Secretary, Senator na palang, Benhur Abalos. Yun! Ayan po pagdating po sa mga Bicol area, yan din po ang ginawa ni Sara. Pinuntahan niya si Leni at akala niya susuportahan siya ni Leni. Diba? Kaya po, ito po, maganda po senyales ito. Napakaganda po nito para kay Senator Benhur Abalos na ma-endorse siya ni Ma'am Leni Robredo dahil ang Leni Robredo po sa Bicol ay napakalaki pong impluensya. And una pa lang binabati natin si Senator Abalos dahil talagang in-endorse siya ni Ma'am Leni Robredo na hindi na po siya lugaw. Kinuha ni Bongo yung lugaw. Kinuha po ni Bongo ang lugaw. Wala na po sa corona ni Ma'am Leni ang lugaw. Kapal talaga ng mukha ni Bongo. Pati yung mga hospital, kinuha ni Bongo. Siya na daw ang malasakit. Pag pupunta ka hospital, sa malasakit ni Bongo, kapal ang mukha mo. Kaya binabati po natin ngayon si Senator Abalos dahil nakakuha po tayo ng magandang impluensya dito po kay Leni Robredo. Ayan ha. Congratulations po at hindi lang po yun. Nakakuha niya rin po ang endorso ni Senator Drilon. Gising na gising po ngayon si Senator Drilon. Gising na gising po si Senator Drilon ngayon. Pagkagising niya, inendorso ko agad si Senator Abalos. Kita niyo naman. Baka akala nyo kasi nakapikit, nakadilat po si Senator Drilon. Ako nagapangayo nga iboto naton si Benhur Abalos para sa Senado. Makabulig
siya sa padayon nga paguswag sang aton syudad kag sang aton probinsya. Sang aton. Di ba? Lupet. Iba po kasi ang nagawa ni Benor Abalos. Alam niyo po yung ang dahil po nagsabi, ba't daw, ba't maabalos-abalos ka? Kailangan natin ipasok to, nasa dulo siya. Di ba? Huwag na makapasok si Cayetano. Sorry. Kaya nagkakamemo na ako sa alyansa eh. Sorry po sorry. Joke lang po yun. Joke lang yun, alyansa. Joke. Kaya ipasok natin Senator Abalos. Siya po talaga. Ano ba nagawa ni Abalos? Nagigigil ako dito. Ano ba nagawa na ito? Nagigigil ako dito eh. Ano ba nagawa? Ito nagawa ni Abalos. Ito. Bibigyan ko kayo ng isang pick. Ito po ang isa sa mga nagawa. Ito po bukod pa to siya ang may hawak ng first and second na record. Kung hindi niyo nalalaman. Siya ang unang record na uli niya si Mayo. Yung stock room ng droga nila Digong. Ang second record niya, itong 13.3 billion shabusis in Batangas. Siya rin po nakauli nun. Si Abalos din po. Ayan kasama po dito si Abalos. Siya po ang DILG secretary ng mauli po to sa Alitagtag, Batangas. Na sinasabi at pinipake news pa ng mga DDS, lalo na to si Sas Buratbuto, na hindi daw kasya sa banto. Di ba? Hindi daw po kasya sa bantong 13.3 billion shabu. Nung pinakita po sa Senate hearing ni Abalos, kasyang-kasya. Kasya pa 2 babaeng nakatibak. Diba? Pinakita po yan ni Secretary Senator Benor Abalos na ayan po, pinakita niya harap-harapan, buksan nyo ang ban. Pinakita niya may video, may picture, kitang-kita na ang ban ay punong-puno ng drugs at sabi ng mga DD shit ay hindi daw kakasya. Sinong tanga? Siyempre DD shit. Diba? May allowance pa, kitang-kita pa, kasya pa ang 2 nagtutwerk na 21 years old na babaeng nakatibak. Ulala. Who is this stupid guy? Stupid guy? Stupid guy? Hindi po siya naliligo. Bobo ka! Kaya po, ganyan po ang mga accomplishment ni Senator Abalos. Kesa bumoto. Ulitin ko na naman, inis na naman ako. Kesa bumoto ka, tignan nyo kesa bumoto ka, anong buboto mo? Bato de la Rosa? Tanga. Bongo, engot. Sino boto mo? At ito nga po pala, masingit ko lang to Kita nyo po kung gaano po talaga ang fake news ay nakakabobo na sa sambayan ng Pilipino. Eto na po ang Mindanao Survey 2025. Mindanao.
Real Story Survey, April 1 to 20. Bongo, number 1. Number 2, Bato. Number 3, Kibuloy. Naloko na ang Pilipinas. Naloko na. Number 4, Marcoleta. Number 5, Jimmy Bondok. Let me be the one to break you up. Washing machine. Puno na. Washing machine. Washing machine. Last na yun. Diba? Let me be the one. Number 5. Sus me. Number 6, Philip Salvador, walang sustento. Nusgo po. Grabe ang survey na to. Oh. Jimmy Bondok, Philip Salvador, walang sustento, pero nangangandidato. Richard Mata, di ko kilala to. Nakita ko lang to sa hearing. Engot din. Sinabihan niya, kayo nga sir, sinabihan yung tanga. Sabi sa kanya ni Abante, paano sinabihan ko? Sa kanila nang galing yon. Simula noon, di na siya nagsalita. Eto, JV Hinlo. Hindi ko rin kilala yan. Nahihinlo na ako dito. Oh. Number 9, pasok daw, Raul Lambino, sinungaling. Wanted niya sa Supreme Court. Wala lahat sila ang pumasok eh. Sa Mindanao daw, lahat sila na ang pumasok. Oh, number 10. Vic Rodriguez, putik, anong walang ginawa? May sonar sa noo. Nakmangwete, anong gagawin ni Vic Rodriguez? Tatanga-tangang alipin lang yan ni Bongbong noon. Number 11, Camille Villar, wala pa rin kaming tubig. Kita mo, narinig mo, nag-iigib yung anak ko. Narinig mo, sabi ko magpuno. Wala pa rin kaming tubig. Paano kayo buboto? Pero mo nagbabayad ka, walang tubig? Tatlong araw ako wala sa bahay. Pag uwi ko, wala pa rin tubig. Sa ulo? Camille Villar, ba't ka ba tumatakbo? Ang dami mong ginastos, hindi mo ano yun yung tubig? Mayo? Grabe, kaya sa sobrang visit ko, pumunta ako sa maraming tubig sa dagat. Ha? Alam mo ba yun? Ako na nag-adjust. Walang tubig sa bahay, pumunta ako sa dagat. Daming tubig.
Camille Villar, grabe ka naman, pahirap ka sa Pilipino. Smeo. Dumating kami ng 10:30 dito, kita mo. Walang katubig-tubig, tuyot na tuyot kami dito. Yung kapitbahay namin, close ko na. Kasi nga, minsan, doon na ako nakikitae. Ha? Kasi may deep well sila eh. May deep well sila, kaya masarap tumae doon. Kami, hindi kami makatae dito. Camille, maawa naman. Patayin mo naman kami. Camille. Camille. Nasa buhay na mahirap tumae. Ang hirap doon, Camille. Ha? Hirap kami dito. Parang mamamantot kami dito. Talaga, oh. Hirap nyo, Camille. Number 12, Gringo Nasan. Putik naman, oh. X na yan, Gringo. Magpapirma raw siya, sabi ng ICC. Ha? Are you crazy? Anong pirma-pirma? Ano sabi mo, Gringo? Ano sabi? Walang pirma-pirma, Sir Gringo. Wala daw gano'n, Sir Gringo. Talaga. Oh. Hirap ng ganito. Ito tayo. Top government branch. Ito number 1, ang top government ayon sa Tangere, House of Representatives, 55.50%. Yan po, nakuha ng House of Representatives. Totoo po yan. Totoo po. Given talaga na ang House of Representatives po ay talagang mataas ang porsyento. Kasi sila po, unang-una pa lang sa Quadcom, kitang-kita po natin, 18 hours na hearing. Wala po makakabira nun sa history. $18 hours na hearing po. Kada may Quadcom, 16, 15, pinakamababa nila 12. Saan ka makakita nun? Ng hearing para magpalabas ang katotohanan, 18 hours nagagawa po yan ng House of Representatives. And given na sila ang namunguna na top government branch. Number 2, Commission on Elections. Ayan na, number 2 daw po ang Commission on Election. Medyo hindi ako medyo hindi kasi may palpak yung Comelec eh. Yung nagprint sila ng nasayang yung pera. Medyo hindi ako pabor doon Number 3, Office of the President and the Cabinet. Syempre. Office and the President and the Cabinet. Claire Castro, nakita naman natin. Jay Ruiz, nagpa-function sa DOTR, sa Transportation, si Rodriguez, ay Vince Hison, di ba? Oy, maraming salamat, Vince. Mabuhay din. Si Vince Hison, nagpa-function. Siyempre, ang ating Pangulo, nagpa-function. Ayan number 3, 49.41. Number 4, Supreme Court, 45.46. Okay. Supreme Court, ayos din. Number 5, Senate. Ay, dapat talaga nasa dulo to eh. Dapat nasa dulo talaga to. Etong Senado,
Walang buhay dito. Ilang senado lang matino. Senador lang ang matino. Ilang senador lang ang matino. Kaya tama lang to. At syempre, ang panguli, walang iba. Office of the Vice President. 43. Yan. Walang kakwenta-kwentang departamento. Puro pagnanakaw. Puro pagnanakaw. Puro mura. Puro galit. Puro hate. Puro corrupt. Dina Hinsen. Thank you po. Thank you, Ma'am Dina Hinsen. Salamat. Thank you. Tama yan. Walang ginawa yan kundi mangurakot. Puro ghost. Woo! Alam mo yung OBP? Office of the Vice President, puro ghost yan eh. Puro multo. Woo! Asan ang proyekto ng Office of the Vice President ng mga OBP sa pamumuno na ni Sara Duterte, Tililing, Demonita, Impactita, Tililing. Tililing na si Sara. Sobrang kurap. Kapal ng boka. Hi friends and not friends and not friends. Walang ginawa kung hindi humugot. Walang ginawa. Ayaw man lang gawin na magpaliwanag sa mga kurakot niya. Kailangan ikaw pa mag-adjust palagi. Pusang ama. Kaya po ang ating top government branch. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas. 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 Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos.